Magandang hapon mga ka-agri. Ayan, so welcome back po ulit sa ating YouTube channel and sa ating Facebook page. Tayo ay katatapos magdilig at medyo pagod pa. Ayan. So ito yung video na kauna-unahang gagawin kong tutorial mga ka-agri tungkol sa tungkol sa talong. Ayan. So for today's video ay pag-uusapan natin paano nga ba magtanim at mag-alaga ng mga talong mga ka-agri. Ayan. Kita nyo naman sa ating likodan, yan, background natin yung ating mga tanim na talong. Yun, disclaimer po hindi po tayo agriculturist at lahat po ng aking sasabihin dito or sinabi dito is base lamang po sa aking karanasan at sa aking mga natutunan sa pag-aalaga ng talong. Ayan. Kung ikaw ay beginner at gusto mong mag-try magtanim ng talong, kung saan mo man gustong itanim iyan, kung iyan sa paso, sa sako o dyan sa inyong likuran, ay itong video ito ay para sa iyo. Okay. So tuturuan kita kung paano magtanim ng talong at mag-alaga. So basically madali lang naman magtanim ng talong mga ka-agri. Ayan. So ang gagawin lang natin, kumuha tayo ng binhi ng talong at itubsok natin sa lupa at yan ay maghintay ka lang ng 7 to 10 days at yan ay tutubo. Ay kung hindi man tumubo ay ibig sabihin ay bulok yung buto. Ayan. Hindi tumubo ay. Ayan, so seriously speaking, ay ang pagtatanim po ng talong mga ka-agri ay madali lang. Ayan. So kung may tatanim kang talong, ito ay advisable na ilagay natin muna ito sa seedling tray para kahit papaano ay maalagaan natin yung buto na ating itatanim. At sabi nga sa inyo, maghintay lang kayo ng 7 to 10 days at yan ay uusbong. Pag usbong na yan ay diligan lang natin lagi para hindi matuyo yung kanyang pinagtataniman. So maghintay lang ulit tayo ng isang buwan. Matagal po talaga mga ka-agri pagka mga solanaceous crops ang ating itatanim katulad ng talong. Ayan. So matagal po talaga, ihintay tayo ng isang buwan or 4 weeks to 5 weeks bago natin po ito i-transplant or ilipat natin kung saan natin gusto itong itanim. Ayan. So kung ito ilalagay natin sa paso or sa sa mga sako or sa ganito, sa taniman natin, katulad ng ganitong idas, ay yun, sabi ko nga 4 to 5 weeks at ang ating hihintayin sa pagbago natin ito i-transplant. So sa pagta-transplant mga ka-agri, madali lang naman yan. So sa hapon tayo magta-transplant lagi ng ating mga halaman, tapos pagka-transplant, diligan lang natin ng tubig. Ayan. So nandun na tayo, tapos na tayo sa pagtatanim ng buto na i-transplant na natin. So ang gagawin natin, tayo sa paglalagay ng pataba. So kailan nga ba tayo maglalagay ng pataba mga ka-agri after natin mag-transplant? So bilang lang tayo ng isang linggo or 10 days or 2 weeks. Or depende sa ganda ng lupa natin. Kung maganda naman yung pinagtaniman natin, ay bakit tayo maglalagay ng pataba? Kung nakikita naman natin na yung dahon ng ating mga talong ay magaganda, malalaki at green na green. So hindi na natin muna kailangan maglagay ng pataba mga ka-agri dahil nakikita naman natin sa ating mga tanim na maganda na ito. So kung nakikita nyo naman na medyo payat yung inyong mga tanim, ay maglagay po tayo ng nilalagay ko mga ka-agri, kauna-unahang agad ay urea. Ayan, so 10 grams ng kung malaki yung taniman natin katulad dito, ang ratio po nun is isang latang sardinas, tutunawin natin siya sa 16 liters na tubig, tapos tsaka natin siya ididilig or drenching ang tawag. So isang lata rin ng sardinas na mega or kahit anong sardinas na maliit, yung 10 grams, tapos kakadlo lang tayo dun sa tubig, tapos ididilig natin dun sa ating mga tanim na mga talong. So ganun yung ratio niya. So pag nakita niyo naman na maganda na yung dahon, kasi yung urea is pampaganda siya ng dahon, at nakita niyo naman na maganda na at nakita niyo na nasa flowering stage na, nagpo-produce na siya ng, nakikita niyo may mga bulaklak na mga ka-agri. Yung mga talong ninyo, ang kailangan na po na pataba doon mga ka-agri, yung tinatawag natin na complete fertilizer, yung triple 14 or yung triple 16. Ayan, so depende na lang iyon kung ano yung available sa inyong mga agri-supply. Ayan, so kung meron sa inyong complete fertilizer, ganun pa rin ang ratio mga ka-agri. 10 grams, tapos ay 16 liters na tubig. Tapos i-dissolve lang natin ulit yon, tapos drenching pa rin ang tawag na pagdidilig para mas mabilis ma-absorb
ng ating mga halaman yung yung pataba na ilalagay natin. Nandito na tayo sa stage ng pag-aalaga mga ka-agri So nasa pag-aalaga na tayo at kailangan madali magtanim, ang mahirap is yung pag-aalaga. Ayan. So kung kayang daily na diligan yung ating mga tanim na talong, is diligan natin para kahit papaano ay hindi magkulay green yung bunga mga ka-agri Kasi ang talong pag kulang sa tubig, hindi po violet yung pinoproduce niya na bunga. Katulad na ayan, kita nyo ba? Ayan, dito sa likod ko na lang, ayan. Hindi ganitong kulay mga ka-agri. Magiging kulay green yun dahil kulang sa tubig yung ating mga tanim na talong. Pagka nakita nyo na kulay green yung bunga. So, yun lang naman, kailangan diligan araw-araw. So, ano pa ba yung mga pwede nating ilagay na pataba para mas mapaganda yung ating mga tanim na talong? So, pwede tayong gumamit ng foliar fertilizer. Marami naman dito sa sa agri-supply natin, meron din sa Shopee, Lazada, search nyo na lang for foliar fertilizer at marami namang lalabas doon. So basically yun ay ini-spray mga ka-agri i-spray natin yun sa tanim natin ng mga talong. Katulad ng ginawa ko nung nakaraan, nag-spray ako ng foliar fertilizer. Ayan. So pagdating naman sa sa insekto or mga peste na na-encounter natin sa ating mga mga tanim na talong, ay ang ginagamit kong insecticide mga ka-agri is yung Lanate. Minsan Brudan, minsan yung nandun, yung gamit ko noong nakaraan. Ang tawag dito. Basta yun nandun. Ay, tapos pagdating naman sa mga sakit sa dahon katulad ng punggus, pwede tayong gumamit ng fungicide mga ka-agri. Marami diyan sa sa Lazada, Shopee, pwede tayong gumamit doon. Nakalagay na rin naman doon mga ka-agri kung paano natin yun igagamitin, yung yung application, tuwing kailan yung interval, kung gaano karami. Nakalagay naman yun sa bawat sachet ng mga mga tao dito, mga packaging ng ng mga pesticide, insecticide at fungicide. Yun. So tapos na tayo sa mga gamot na pwede nating ilagay. Isa pa sa mga kagandahan sa pagtatanim ng talong mga ka-agri, matagal po ang buhay ng mga talong mga ka-agri. Pwedeng tumagal ito ng 1 taon kung maganda yung pag-aalaga natin. So itong talong natin na nasa likod natin is 2 buwan at kalahati pa lang ito mga ka-agri, simula nung na-transplant natin. Kasama natin si nanay Neon, tayo nag-transplant. At kita nyo naman hanggang ngayon nagpo-produce pa rin ng maraming bunga. Ayan. So maraming abangan tayong dito i-harvest. Ayan. Nakita nyo naman doon sa dulo naglawitan. Ayan. At marami tayong pwedeng gawin. So pagdating naman sa pruning, ayan. So ang ginawa ko mga ka-agri is Y pruning. Ayan. Kung mapapansin niyo, ayan, naka-Y siya So marami kasing tutubo dito mga ka-agri na sanga-sanga. Ayan. So ito yung sistema ko, pwede nyong gayahin, pwede namang hindi kung ayun dihuwag. Ayan. So basta ito yung ginawa ko. So maraming sanga-sanga dito na tumubo, tinanggal ko yan lahat, pati dahon. Tinira ko lang itong sanga na ito, tapos the rest, yan, Y pa rin, Y. Basta lahat ng lahat ng Y ay yan dito magpo-produce kasi yan ng sanga dito. Tapos po-produce sa sanga, yung sanga na yan may may bunga, may bulaklak, ayan. Hanggang din sa dulo na yan. Kaya maganda rin na i-pruning mga ka-agri yung ating mga talong dahil ang reason ng pagpo-pruning is para uniform or magkakatulad or magkakasize yung bunga ng ating mga talong. Dahil kung hindi natin ipo-pruning, meron ako dito hindi na pruning mga ka-agri. Napapakita ko sa inyo. Pinatuloy ko lang yung sanga niya Yan. So meron dito, ayan. Nakita nyo naman hindi siya Y, W siya mga ka-agri. W din yun. Ayan, umutot pa. Ayan, so makikita nyo naman may mga bunga kaso hindi ganon kagaganda. Ayan, maliliit. Maliliit yung bunga niya mga ka-agri dahil nag-aagawa ng nutrients na nanggagaling sa sa puno. So kaagandahan ng ganito, diretso lang, mahahati lang sa dalawa. Ito kasi nahati sa 3 kaya yung nutrients nahati sa kung saan na nagpunta, kaya yung ibang bunga is hindi nasusupplyan ng ganun kagandang Ayan, so yun, sana may natutunan kayo sa pagtatanim So yun ay for beginners guide lang naman. At kung kayo naman ay mga professional farmers na talagang nagpangmalakasan ng inyong mga mga tanim is congratulations. Yan, papunta rin tayo doon mga ka-agri. So yung susunod naman natin na video mga ka-agri, tuturuan ko naman kayo kung paano magtanim at magpabunga ng pipino. Ayan.
para in my own system, dahil iba't iba po tayo ng sistema. Lahat ng mga magsasaka meron kanya-kanyang diskarte. Ayan, so yung diskarte ko is applicable sa akin, so hindi ko alam kung magiging applicable din sa inyo yung aking diskarte. So yun lang po, maraming salamat po at God bless po sa ating lahat. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel para lagi po kayong updated magbangga upload tayo ng panibagong videos about agriculture and farming. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.